Okay. Eto na naman si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Naalala niyo po ba noong sinabi niya doon sa Davao, mga kababayan, na may adik tayong presidente. Ang mismong pagkakasabi niya pa nga is may drug addict tayong presidente. PI. PI, alam niyo na ibig sabihin ng PI, ano? Malutong 'yon. At napanood at narinig ko po 'yon at hindi ko nakakalimutan. Kaya nung panahon na 'yon, mga kababayan, doon nag-umpisa yung pagkadismaya ko, no? Tapos nasundan pa 'yon ng sinabi niya is nasa watch list, no? Nasa watch list ng PIDEA si PBBM. Sabi ko, wait, mukhang hindi na ata alam ng mama kung ano yung kanyang sinasabi, no? Lalong-lalo na, mga kababayan, 4 na oras makalipas nung sinabi niya yon, naglabas ng kanilang pahayag ang PIDEA. Nawala ang ating presidente, mga kababayan, doon sa watch list nila ng PIDEA. Yung mga gunggong at yung mga utu-uto na mga followers at yung mga utu-uto na mga viewers, ang sabi ba naman, aamin ba ang PIDEA dyan? Boss nila si Marcos. Kung di ba naman mga isa't kalahating engot, mga kababayan. So ngayon, sunog sila, no? Dahil madami po ang nagbunyi yung mga tinatawag na DBS ba, no? Kasi ako naniniwala ako na dalawang klase ang DDS. Merong isang matatalino at merong isang mga yung tipo bang pag binuka ni Maharlika ang kanyang bibig, sila, oo, tama, oo, ang galing. Oo, tama si Maharlika. Ganun. So ngayon po, mga kababayan, press conference. Ano? Bumaliktad si dating Pangulong Duterte. Ano ang sinabi? Kahit na patayin ako ng 8 beses. Ganun po ba? Kung di ako nagkakamali. Kahit patayin mo ako ng 8 beses, hindi ko sinabi na nagdodroga si PBBM. Pero ako po, talagang natandaan ko yun, mga kababayan. Yung panahon na yun, doon ako nadismaya. Pero hindi ako dismayado doon sa kanyang mga ginawa nung panahon na siya ay Pangulo. Dito lang po, recently, mga kababayan, para malinaw, mga boss. Ano? So ngayon, paano na to? Harry Roque, nung nasa Cebu ka, siguro nauna po si Harry Roque. Siyempre, pinali po no? Pinali po si former President Rodrigo Duterte. Nasa dulo yan, malamang. Nakapagbitiw si Harry Roque nung, huwag kayong magpupulburon. Masama yung pagpupulburon. Ganun yung sigaw Tapos sabay bawi, siguro nahimasmasan si Bossing. Nahimasmasan Prayer rally nga pala to. Bakit ito yung mga pinagsasasabi ko? Bandang huli, no? Sabi ni PRRD, okay si PBBM. Kumbaga, wala akong major na nakikitang mali kay PBBM. Tapos kinabukasan, mga kababayan, yung press conference nga, no, sabi, yung sinasabi niya na pagdudurog, pagtatake ng drugs is bago na, kumbaga parang mga antibiotic para sa paggagamot daw. So ngayon, litong-lito po yung mga DDS, mga kababayan. Yung mga DDS na tinutukoy ko, ito yung mga uto-uto, ito yung mga asa sa Marites, mga bossing, no? Dahil ngayon po, si PRRD ay sinasabi na hindi bangag o hindi gumagamit ng droga ang ating Pangulo. Yun yung yan yung mga magpapabagsak ng inyong mga karir. Ano? Malalaman ng taong bayan na kayo tipo bang hindi nyo nire-research maigi o talagang hindi nyo pinag-aaralang maigi yung inyong mga sinasabi sa taong bayan. Ano? So ngayon, paano yan? Bawi-bawi din kayo. Bawi-bawi din. Sabi ko sa inyo
tigil-tigilan nyo yung panonood kay, Panghing Kepias. No? Dahil kay Panghing Kepias, madami ng, ano tawag doon? Madami ng palpak eh. Madaming pumalpak. Tulad na lang ni General Pulboron. Oh, nalintikan yung tao, kakamarites, kakapakinig doon kay Panghing Kepias. Na hanggang ngayon, hindi pa din tumitigil si Panghing Kepias na kesyo daw ang sinusulong niya naman, tawag dito? Magpa-drug test daw si PBBM. Eh kung etong mga isinisisi nyo, etong mga ibinibintang ninyo na nagpupulburon, wala kayong maipakita. At ang gulo-gulo ng inyong mga statement. No, laban dito, bawi doon. Tapos ngayon, ang kakapal ng mukha ninyo na humingi ng drug test. Sasabihin nyo pa, si Vic Rodriguez naman, sasabihin pa, kung ako yung inaakusahan na ako ay nagdudrog, syempre, magpapadrug test ako. Kaya yan ang napapala ninyo. Hindi na lang kayo pinapansin. Kasi nagmumukha kayong katawa-tawa. Nagmumukha na lang kayong katawa-tawa sa sambayan ng Pilipino. Oh, hindi nga tinangkilik yung ninyo, yung pulburon issue ninyo. Tapos babanat kayo ng pangalawang step. Doon pa lang sa umpisa, lagapak na kayo sa taong bayan. Tapos paparinig pa si Vic Rodriguez na, kung ako ay naakusahan na nagdodroga, magpapadrug test ako. Kung kayo nga gulong-gulo doon sa inyong mga script, tapos gusto nyo pakinggan kayo ng ating presidente. Lalo po kasi silang nanggagalait mga kababayan. Dahil po ang First Lady Lisa Marcos at si Presidente Bongbong Marcos, hindi sila pinapansin. No? Kesyo daw, walang say ang Malacanang, hindi tayo pinapansin. Oh, makapal daw ang mukha. Yung mga ganito po bang tao, kailangan pagtuunan ng pansin ng ating presidente? Para po sa akin, hindi. Pampagulo na lang po yung mga yan. Pampagulo na lang po at pampabagal sa pag-angat ng ating ekonomiya, sa pag-angat ng Pilipinas. Ngayon, diyan sa Cebu, expect pala kayo ng 30,000. Ang dumating 2,000. So siguro naramdaman, wala nang tumatangkilik sa atin Tapos ramdam ng taong bayan na parang iba-iba yung pinagsasabi natin, magulo yung pinagsasabi natin. Kumambyo tayo. Ang gawin natin, kumampi na ulit tayo kay Marcos. Ang mga kawawa, yung mga uto-uto na mga DDS, no? Pero sabi ko nga sa inyo, dalawang klase ang DDS. Isa yung matatalino na tipong kalma lang, no? Yung isa naman madaling mga nagpapauto kay Maharlika.